Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating pagtitipon para sa pulong panalangin. But before that, let's meditate shortly sa salita po ng ating Panginoon. Please turn with me to Acts chapter 26 verse 22. Mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 22. Ang sabi po dito, hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatutuo sa maliliit at gayon din sa malalaki, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. At this point sa ministry po ni Apostle Paul, mga kapatid, 25 years na po si Paul na naglilingkod sa ating Panginoon. Matanda na po si Apostle Paul at ang kanyang paglilingkod ay hindi po madali. It was full of toil. It was full of labor, persecutions, lahat ng paghihirap sa gawain. Pero hindi po nabuwal si Apostle Paul. Hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Gayunpaman, hindi po niya tinatanggap ang credit para sa kaniyang sarili. Ang sinabi po ni Apostle Paul, his help came from God. Ang tulong ay nagmula sa Diyos. Marami pong mga kabataan or maraming mga young people na takot na umpisahan ang kanilang Christian life, baka hindi sila makapagpapatuloy hanggang sa wakas. Well, ito po ang good news mula sa salita ng Diyos. Ang tulong po natin ay nanggagaling sa ating Diyos. Sa lahat ng ating duty, sa lahat ng difficulty na ating mararanasan sa ating Christian life, sa lahat ng suffering na kailangan po nating tiisin, ang tulong po ay nagmula sa Diyos. Ang kailangan po nating gawin ay maging matapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon day by day. Gagawin po natin ang duty na ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin sa araw-araw at tayo ay umaasa lamang sa pabor ng ating Diyos. Ang tulong na nagmumula sa Diyos kadalasan ay silent. Hindi natin ito napapansin madalas, but help comes when it is really needed. At ang pangako po ng Panginoon ay supisyente or sapat po ang biyaya niya para sa bawat isa sa atin upang tayo ay makatindig even in the midst of the fiercest persecution. Hindi po nagbibigay ang Panginoon ng pasanin sa atin na hindi niya tayo binibigyan ng kalakasan upang pasanin ito. And the way to obtain help from Him is to really go on the way of our duty. Maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin, tumawag sa Kanya para sa tulong, para sa kalakasan, at nangako po siya na ibibigay po niya ito sa atin. It will not come if we wait to get it before tayo mag-obey. Kailangan po talagang mag-obey tayo. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sa paggawa natin sa kalooban ng ating Panginoon, our decisive effort to serve God, ang tulong po ng ating Diyos ay darating sa atin moment by moment. Kaya nga kinakanta po natin ang hymno, moment by moment. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Meaning to say, we will be able to appreciate the perfect power of God, the strength of God in times of weakness. Dagdag pa ni Apostle Paul, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Salamat po sa Panginoon dahil hindi po nagkulang ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. We just have to stand on the promise of God. Kahit sa ating pulong panalangin ngayong gabi, alalahanin po natin, hindi po ini-ignore ng ating Panginoon ang ating panalangin. Tinutugunan niya ito sa kaniyang pasya at kalooban. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa message ninyo ngayong gabi at hinihiling po namin na patuloy ninyo kaming turuan na magtiwala sa inyo, tumawag sa inyo moment by moment,
Tulungan ninyo kami na maging faithful, maging matapat sa inyo, moment by moment as we do your will. Hindi kami nagtitiwala sa aming kalakasan. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.